Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong mga kaganapan, bagay o nilalang na maaaring matagpuan sa ating kalikasan na sa sobrang kakaiba ay kahit mga eksperto ay hindi pa rin sila tuluyang naiintindihan. Kaya mula sa lugar ng sahigay tila ba isang dambuhalang salamin hanggang sa maliit na organismong kayang mabuhay kahit pa sa labas ng ating planeta, ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang bagay na natagpuan sa kalikasan. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Uyuni Salt Flat. Alam mo ba na mayroong mga lugar sa ating planeta kung saan ang buong sahig ay tila ba gawa sa salamin? Ang mga lugar na ito ay ang tinatawag na salt flats na nabuo matapos matuyo ang anyong tubig rito na naging dahilan para mga asin na lamang ang matira, at ang pinakamalaking salt flat sa lahat ay ang Uyuni Salt Flat na matatagpuan sa bansang Bolivia, na isa sa lugar sa pinakabinibisita ng mga turista sa kadila ng meron itong napakaganda at sadyang nakamamanghang itsura na hindi may tatangging perpekto para kumuha ng mga retrato. Dahil sa wala ring tubig sa lugar ay bihirang magkaroon ng ulap sa kalangitan nito, kung kaya't parating maaliwalas ang langit rito na talaga namang kahali-halina para sa lahat ng tao. Number 9, Dragon Blood Tree. Sa dinami-rami ng uri ng puno sa ating planeta ay paniguradong ang puno na ito na tinatawag na Dragon Blood Tree sa arkipelago ng Socotra sa bansang Yemen ang pinakabukod tangi at kakaiba, dulot na maliban sa pagkakaroon nito ng itsura na tila ba dambuhalang kabuting gawa sa kahoy, ay meron din itong dagta na maniwala ka man o sa hindi ay merong kulay na pula, kung kaya't aakalain mo raw na nagdudugo ito sa tuwing iitakin o puputulin ng puno. Sagrado para sa mga residente ng lugar ang Dragon Blood Tree dahil ang kakaibang dagta nito ay madalas ginagamit na sangkap sa maraming klase ng medisina, kung saan magmula sa simpleng lagnat hanggang sa mga nakamamatay na sakit ay maaari raw malunasan ito, na nagpapakita lamang kung bakit sadyang pinangangalagaan ng mga tao ang bawat isa sa ganitong klase ng puno. Number 8, Nagyelong Bula. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong lawa sa bansang Canada na sa tuwing tumitigas at nagyelo ay madalas binibisita ng mga eksperto? Ito ay dahil sa ang nagyelong lawa na ito ay naglalabas ng mga methane gas mula sa ilalim nito na bumubuo ng bula na sa normal na panahon ay lumalabas at kumakawala sa tubig. Ngunit sa tuwing nagyelo ang lawa ay nagyayelo at tumitigas din ang bawat isa sa mga bula na ito, na talaga namang paboritong pag-aralan ng mga eksperto. Maliban sa mga eksperto ay gusto ring bisitahin ng mga tao ang lawa dahil sa nakamamangha nitong itsura na sadyang nabubukod tangi kumpara sa iba. Ngunit paalala ng mga eksperto na mainam na huwag magsindi ng kahit na anong apoy malapit sa lawang ito, dulot na ang bawat isa sa mga bula na gawa sa methane ay maaaring magliyab at posible pang sumabog, kung kaya't kaysa bula ay mas tama raw na tignan natin sila bilang totoo at tumpok-tumpok na mga bomba. Number 7, Kakaibang Drums. Hindi na may tatanggi ng kahit na sino sa atin ng instrumentong drums ang isa sa pinakasikat na instrumento sa lahat. Pero alam mo ba na posibleng natural natin itong makita at tugtugin pa sa ating kalikasan? Ganito ang kaganapan sa tabi ng isang bundok sa Pennsylvania, sa bansang Amerika, kung saan ang mga bato rito ay gumagawa ng ingay na para bang kampana sa tuwing hinahampas sila, na talagang mang kumuha ng atensyon sa maraming mga tao at kahit pa ng mga eksperto, na matapos mag-imbestiga sa lugar ay napag-alaman na may halong metal at iba pang mineral ang mga bato rito, kung kaya't gumagawa sila ng matining na tunog sa tuwing hinahampas sila ng martilyo. Number 6, Lencoy Maranhenses National Park. Ang susunod na lugar sa ating listahan ay ang Lencoy Maranhenses National Park sa bansang Brazil, na isang uri ng desyerto na kilala sa pagkakaroon nito ng matataas at magkakadikit na mga burol ng buhangin na tila ba gumagawa raw ng itsura na parabang alon sa dagat. Madalas bisitahin ng mga turista ang lugar sa tuwing dumarating ang panahon ng tag-ulan
Dulot ng tubig mula sa ulan ay naiipon at naiimbak sa pagitan ng mga burol ng buhangin na nagiging dahilan para magkaroon dito ng maliit na anyong tubig na kadalasang maaari pang paglanguyan o pagsurferan ng mga turista, kung kaya't sadyang mas marami ang bumibisita rito sa pagdating ng mga buwan ng Oktubre hanggang Enero kumpara sa pagsapit ng panahon ng tag-init. Number 5. Bulkan ng Putik. Alam mo ba na mayroong mga anyong lupa sa ating planeta na tila ba maliliit na mga bulkan na kaysa lava ay putik ang binubuga? Ang anyong lupa na ito ay ang tinatawag na mud volcano na sadyang bihira lamang raw makita sa ating planeta, kung saan humigit kumulang 1,000 lamang ang bilang nito sa buong mundo at ang halos kalahati sa kanila ay makikita lamang sa nag-iisang bansa sa Azerbaijan na talaga namang dinarayo raw ng mga tao para lamang makita ang makakaibang bulkan na ito. Ang mga mud volcano ay nagbubuga ng mga putik dahil sa mga natrap na gas sa ilalim ng lupa na matapos makahanap ng maliit na espasyo na pwede nilang daluyan at labasan ay nagiging dahilan para madala rin nila ang mga putik mula sa kailaliman ng kalupaan na talaga namang paboritong pagmasdan ng mga turista at mga eksperto na gustong mapanood ang kakaibang binubuga nito. Number 4. Pamukkale. Ang salitang Pamukkale ay nagmula sa lengguwahe ng bansang Turkey na nangangahulugang Kastilyo ng Bulak na talaga namang tugmaraw sa ganitong pangalan ng syudad na ito. Dulot ng syudad ng Pamukkale sa parehong bansa ay mayroong puting kulay na nabuo raw dahil sa paulit-ulit na pag-agos rito ng mainit na tubig na nag-iwan sa lugar ng mga mineral na may puting kulay. Nakaluunan ay nagbigay rito ng kanyang nakamamanghang kaganapan dahil sa bukod tanging itsura ng Pamukkale ay isa ito sa pinakadinarayong lugar sa buong bansang Turkey, kung kaya't hindi nakataka-taka pang isipin kung bakit isa rin ito sa itinuturing na kayamanan ng bansa na talaga namang kanilang pinag-iingatan at inaalagaan dahil sa takot silang masira ito. Number 3. Pagtakbo ng mga isda. Naniniwala ka bang sabihin ko sa iyo na kadalasang nagkakaroon ng kaganapan sa isang dalampasigan sa California ng bansang Amerika kung saan ang mga isdang grunion ay nagpapaligsahan at tila ba nakikipagkarera sa isa't isa? Ang pangyayaring ito ay ang tinatawag na grunion run na ginagawa lamang daw ng mga babaeng isda lalo na't sa buwan ng Abril hanggang Hunyo para makapanganak sila at matago nila ang kanilang mga anak sa buhangin na magsisilbing proteksyon ito mula sa ibang nagtatangka na umatake at kumain sa kanila. Sa pamamagitan raw ng pagsabay ng mga isda sa alon ay nagagawa nilang pumunta sa dalampasigan na matapos nilang pag-itlogan ay mabilis din naman nilang lilisanin. Kung kaya't kung mabibisita ka raw sa lugar sa ganitong mga buwan ay mainam na bumisita ka sa mga dalampasigan sa pag-asang matunghayan mo ang nakamamanghang pangyayaring ito. Number 2. Tubig na umaagos pataas. Sigurado ako na kung makikita mo ang kakaibang talon na ito sa isla ng Faroe na parte ng Denmark ay agad mong mapapansin kung bakit siya ikinakagulat ng maraming mga tao. At ito ay dahil sa ang pag-agos ng tubig rito ay talaga namang naiiba kumpara sa ordinaryong mga talon. Kung kaya't kaysa pababa ang direksyon nito ay paangat ito at tila ba papunta na sa kalangitan na parehong nagpapamangha at gumugulat sa kahit na sino. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nabubuo ang kakaibang kaganapan na ito dahil sa malakas na hangin na tumatama sa talon na nagiging dahilan para masama at mapalipad nito ang tubig sa lugar. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita ninyo ang tinatawag na Devil's Woodyard Mud Volcano na parang bulkan na pinag-usapan natin kanina na kung saan ay putik din ang nilalabas nito. Ang Woodyard Mud Volcano na ito ay matatagpuan sa Trinidad at sumasabog umano ito ayon sa mga eksperto kada ika-29 na taon. Number 1. Tardigrades. Naniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamatibay na nilalang sa kalawakan ay isang maliit na organismong hindi posibleng makita ng ating mga mata? Ang organismong ito ay ang tinatawag na tardigrade na maniwala ka man na sa hindi
ay mayroong mahusay na defense mechanism kung saan sa tuwing nararamdaman nilang nasa panganib sila ay kaya nilang patuyuin ang kanilang katawan para ma-preserve nila ang kanilang enerhiya hanggang sa makaramdam sila na nasa ligtas na lugar na sila kung saan tila ba biglang muling mabubuhay. Maliban sa defense mechanism ay may matibay din na pangangatawan ang organismong ito kung saan kaya nilang mabuhay kahit pa sa lava, nagyayelong tubig, lugar na may mataas na pressure kagaya ng ilalim ng karagatan at pati na sa labas ng ating planeta. Nagpapakita lamang kung paano nakuha ng nilalang na ito ang titulo sa pagiging pinakamatibay sa lahat. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi kapani-paniwalang bagay ang maaari nating makita at matuklasan sa ating kalikasan, kung saan sa patuloy na pag-iimbestiga at pag-aaral natin rito ay mas lalo lamang dumarami ang mga nakakagulat nating natutuklasan na nagpaparami din ng mga question natin at kalituhan patungkol sa planetang ating ginagalawan. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito sa ating kalikasan ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.